Ngayon, di-discuss naman natin yung rights issue. So, yung rights issue, ito yung ginagrant sa mga existing shareholders para makabili sila ng mga bagong shares. Kung natatandaan niyo yung characteristics ng shareholders, isa doon yung right of preemption. Ibig sabihin, kapag nag-o-offer sila ng bagong shares, una nilang aalokin yung mga existing shareholders. Para yung mga existing shareholders, ma-preserve nila yung interest nila doon sa company. So, bibigyan sila ng share warrant. Ayun. Yung share warrant, nagre-represent siya ng ownership over the rights issue. Sabihin, kapag meron ka nun, pwede mong ipapalit yung share warrant na yon para makabili ka ng shares. Ngayon, kapag meron kang share warrants, usually mas mababa yung price nun kesa sa mga binibentang shares. Para kang may discount kapag, parang yung rights, yung share warrants, para siya magiging coupon. Di ba kapag may hawak kang coupon, halimbawa sa Jollibee, mentas na bumili ka ng 30 pesos na burger. Dahil meron kang hawak na coupon, bibigay mo yung coupon sa cashier, mabibili mo lang yung burger at 20 pesos kasi nakasulat dun sa coupon na pwede mong bilhin yung burger ng 20 pesos lang pag ginamit mo yung coupon. Para siyang ganun, parang ganun yung share warrant. So, i-exercise mo siya. Binibigay ito ulit sa mga shareholders para magamit or kasi legal right nila yun. Ayun. Kasi right nila yun as a shareholder na magkaroon sila ng right of preemption. So, ito, wala naman tong consideration, wala siyang bayad kasi nga legal right yun ng shareholders. So, kapag nag-issue ng share warrant sa mga existing, tandaan na sa mga existing shareholders, tas walang consideration, ang entry lang doon is memorandum entry. Magkaka-entry ka lang kapag in-issue mo na or in-exercise nitong mga shareholders yung warrant nila. Ang entry mo doon is kung magkano lang yung perang natanggap mo. Halimbawa ito, in-exercise na ng shareholder yung share warrant nila. Binayaran nila ng 1 million pesos yung shares. So, debit ka lang ng cash, 1 million, then credit ka ng share capital, 1 million. Tapos halimbawa na-receive niya 1.2 million, iyang par lang 1 million. E di ganun lang ulit yung normal na entry. Debit ka ng cash 1.2, credit ka ng share capital 1 million at par, and then share premium 200,000. Yung usual lang din na entry. Ganun.